rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Sa episode na ito ay ibabahagi po namin sa inyo ang kasaysayan ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo ni kapatid na Belen Espinosa. Naghangad siya na malaman ang katotohanan at ipinasumpong sa kanya ang landas ng buhay. Magandang araw po, kapatid na Belen. Magandang araw naman po. Kamusta po kayo? Okay naman po. Dati po, ano po ang relihiyon ninyo? Lumaki po kaming debotong Katoliko. Tuwing alas 6 po, nagro-rosaryo kaming pamilya nung tatay ko. Tapos po, nung nasa probinsya pa po kami, tuwing taon-taon napunta po yung tatay ko dyan sa Quiapo pag January. Tapos po pag sa Baclaran, pag Miyerkules. Palagi po kaming nagsisimba tuwing Linggo. Tapos sa tuwing Miyerkules, dyan po sa Baclaran, nagsisimba rin po ako. Tapos po, leader po ako ng Black Rosary. Ano po? Yung santo po at saka isang cross na nililibot, dinadala po namin bahay-bahay. Sa bawat isang sambahayan, tuwing Sabado po, nililipat namin doon. Isang linggo po yun bago namin ilipat. Sa isang bahay naman po. Deboto po, lalo na po yung mister ko. Deboto po siya kay Senior San Vicente Ferrer. Yung santo po. Tapos binigyan po ako ng Biblia ni Father Mark. Isang Biblia na may kasama pong rosaryo. Ayun po ang dinabasa ko po palagi yun. Naku, Tia, tamang-tama ang dating mo. Kakaluto ko lang, oh. Dinuguan. Masarap yan. Ako, Belen. Hindi na ako makain ngayon nga. Iglesia ni Cristo na ako. Toyo't kalamansi lang pwede na sa akin. Bakit bawal kumain ng dugo? Paano ba matatapos ang mundo? Bakit po magkakahiwalay yung upuan ng lalaki dun sa babae? Walang Pasko ang iglesia. Paniniwala kanila kay Jesus as human being. Sila lang bang maliligtas? Iba't ibang mga katanungan, mga tamang kasagutan, dito sa Ang Tamang Daan. Katoliko pa po ako, meron po akong tiya na Iglesia ni Cristo. Yun po yung inusig ko. Kasi po yun yung tiya ko na nag-iisa lang po ang anak. Pag uwi niya po dito sa Manila, nagtataka po ako bakit hindi siya pumupunta sa akin, hindi siya dun saan tumutuloy, dun sa isa kong pinsan na napakaraming anak. Oh, mukhang may iniisip ka. Ano problema mo? Wala naman. Belen, kilala kita. Si Tia kasi. O ano meron sa tiya mo? Nakita ko kasi siya nandun sa bahay ng pinsan ko. Galing Ilocos. Biruin mo ba naman? Siksikan na dun eh. Ba't nandun pa siya sumisiksik? Tayo iilan lang dito. Meron baka hindi pinagkakaunawaan ng tiya mo? Wala naman. Wala. Yun pala, kaya pala hindi siya tumutuloy sa akin.
Dahil po na mamuusig ako. Eh, napangasawa po pala, Iglesia ni Cristo. Kaya nung napunta po siya dun sa Ilocos, dun po siya na iglesia, natawag din po siya doon, naakay po siya nung kanyang manugang. Bilen? Bilen! Tao po! Oh, tiya, kayo po pala. Tuloy po kayo. Mano po? Upo muna po kayo. Ay, naku. Kumusta na kayo, yung mga bata? Okay lang po. Kumusta na si Tony? Okay lang din po. Nasa trabaho pa po eh. Mamaya pa po uwi. Tiya, may gusto po sana akong tanong sa inyo. Oh, ano yan? Huwag po sana kayong magagalit. Hindi ah. Nakita ko po kasi kayo dun sa pinsan ko. Oh. Eh, bakit naman po doon kayo tumuloy? Siksikan na po kayo doon. Iilan lang po kami dito. May sama po ba kayo ng loob sa amin? Wala ah. Dumalaw lang ako roon kasi Iglesia ni Cristo na sila, yung pinsan mo. Kasi sa ngayon, Iglesia ni Cristo na rin ako. Ho? Oo. Kaya sabi ko, bakit nag-iglesia ka? Napunta ka lang ng Ilocos, nag-iglesia ka. Minsan niya po, tuwing linggo po kasi, nagluluto ako ng dinuguan. Eh, nung pumunta po yung tiya ko, Bilen, pumasok na ako. Oh, tiya, kain po. Upo na po kayo. Sige. Naku, tiya, tamang-tama ang dating mo. Kakaluto ko lang, oh. Dinuguan. Masarap yan. Naku, Bilen. Hindi na ako makain ngayon nga. Iglesia ni Cristo na ako. Toyo't kalamansi lang pwede na sa akin. Oo, sige po. Sige. ginawa po ng tiya ko, pagdilat ng mata niya, umalis na po siya, hindi po siya kumibo. Bakit po kayo galit sa iglesia? Eh kasi nga po sabi, ang Diyos daw sa Iglesia ni Cristo, si Manalo, yun daw pong sabi. Kaya nga sabi ko nga po noon, papasok ako sa ibang relihiyon, kung aalis ako sa Katoliko ko, hindi ako pupunta sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga po tinatanggap ko yun yung born again, tsaka yung saksi. Bakit niyo po kinakailangang magsuri sa ibang reliyon? Ano po ba ang kulang? Kasi nga po, parang tingin ko kasi halos parang lahat totoo. Parang pagkaharap ko po yung saksi ni Jehovah, parang totoo naman sila. Pagkaharap ko naman yung born again, parang naman sila yung totoo. Kaya naghahanap po ako ng katotohanan, kung alin po talaga yung totoo. Kaya sa panalangin ko po, sinasama ko talaga yung Diyos ko, kung saan ka po talagang nandoon, kung alin yung totoo, doon mo po ako tawagin. Dahil alam mo po yung puso ko, kung ang paghahanap ko sa iyo, kung paano gusto kong maglingkod ng totoo at ng tama. Paano niyo po nakilala ang Iglesia ni Cristo? Meron pong nagbahay-bahay, nagbigay po ng leaflets at saka po yung pasugo. Yun, binasa ko po yun. Tapos po yung sa Biblia, nabigay ng pare sa akin. Doon ko rin po binasa. Sumunod pong araw, Magandang araw po. Magandang umaga po. Mga iglesia po kami ni Cristo. Namimigay lang po kami ng pasugo at saka pulyeto po. Ako baka may bayad to, ah. Naku, wala po. Ang pinakabayad lamang po niyan ay basahin po ninyo. Opo. At saka meron po kaming gawain po. Kung pwede po kayo mamaya, anyayahan po namin kayo. Anong gawain? Pag-aaral po ng salita ng Diyos, parang Bible study lang po. Sunduin na lamang po namin kayo mamaya. Sige, sige. Titingnan ko pag may oras ako. Salamat Sige po, salamat po. Asahan po Asahan po namin namin. kayo. Oo, salamat. Sige po, salamat. time naman po yun na inanyayahan ako sa pagba-Bible study. Ayun nga po, yung sabi po sa akin, makinig ako. Di nakinig naman po ako, pumunta po ako doon sa bahay na pinagdodoktrinahan. Ang
leksyon po nun yung sa Gs 36 hanggang 37. At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina na higit kay sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. kung meron ka pang higit na mahal sa Diyos, hindi ka karapat dapat sa Diyos. Siyempre po, mahal na mahal ko yung asawa ko, tsaka mga anak ko. Tapos yun, sabi ko, ganun pala. Kung mas mahal mo pala yung asawa mo kaysa sa Diyos, hindi ka karapat dapat sa Diyos. Sabi ko po dun sa manggagawa. Matapos po ang ginawa nating pag-aaral, meron po ba kayong nais na itanong o liwanagin sa akin? Sige po. Ang nababasa niyo po dyan ay tungkol sa Iglesia ni Cristo. Kasi po, Biblia niyo yan. Pwede po ba, dalhin mo rin po yung Biblia ko po? Ang binigay po sa akin ng pare. Pwede po. Malugod namin kayong inaanyayahan. Siguro po bukas, lumaluli po kayo. Dalhin po ninyo yung Biblia na ibinigay sa inyo ng pare. Yun po ang gamitin po natin. Asahan po namin ang inyong pagpunta. Sige po. Di kinabukasan po, dumalo po ulit ako. Dala ko na po yung Biblia at saka yung rosary. Tapos yun, sabi po niya sa akin, marunong po ba kayong bumasa sa Biblia? Ay, opo, marunong. Kasi po, nag-aral ako sa Adventist School. Meron po kaming Bible subject. Eh di sabi po niya sa akin, basahin niyo nga po yung Roma 16:16. Pakilakasan po. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga Iglesia ni Cristo. Bakit ganun? Pare na nagbigay sa akin ito. Pero, Iglesia ni Cristo pa rin ang nababasa ko. Ninaan ko po yung Iglesia ni Cristo kasi ang sama po ng loob ko na bakit Iglesia ni Cristo ang nakasulat doon. Ibigay yun ng pare. Dapat para sa amin yun, sa mga Katoliko yun. Kaya sa sobrang sama po ng loob ko, talagang nag-isip-isip ako kung bakit. Hanggang sa, nagpatuloy na po akong makinig ng Iglesia ni Cristo. Tapos yun po, sabi ko po sa manggagawa, pwede po bang doon na lang kayo sa bahay namin magdoktrina? Sabi nung manggagawa, sige po, meron po bang maanyayahan kayo doon? Ay, opo, marami. Halos lahat po ng kapitbahay ko, maanyayahan ko po doon. Sunod na araw po, doon na siya nagdoktrina sa amin. Galit na galit po yung mister ko. Sabi po nung mister ko, maglalaba na lang ako. Maglalaba ako para hindi ako makapakinig niyan. Tapos lahat po ng mga kapitbahay namin doon, inanyayahan kong makinig. Tapos din sabi po nung manggagawa, kabilin tuwing alas 5 po yata, naglalaba ang mister nyo. Sabi ko, o nga po ang ginawa ko po, tinago ko yung maruming damit. Tinago ko. Nilagay ko dun sa ilalim. Binalot ko, tapos sinama ko sa malilinis na damit. Ay di wala siyang makita. Ang ginawa naman po habang nagdudoktrina, humiram ng martilyo sa may-ari ng bahay na inuupahan namin. Doon siya nagpukpok habang nagdudoktrina. Ay di galit na naman po ako. Pagtapos sabi ko, grabe ka naman, di mo man lang yung bisita. Tapos yung pong, nang inabangan po ng manggagawa, pati yung mister ko, sabi ko, matatapos na pong maglaba yun. Intayin nyo na lang pong lumabas, magsasampay na po yun. Nakikipagkamay po yung manggagawa. Winaswasan niya ng damit na basa. Ginanyanan niya po. Kaya galit na galit po ulit ako sa mister ko. Tapos ng araw po ng linggo, araw po ng pagsamba. Sabi ko po, sasamba ako sa pagsamba ng Iglesia ni Cristo sa lokal po ng Las Piñas. Sabi naman po ng mister ko, sa Baclaran siya. Eh di sabi po ng mga anak ko, kay nanay ako sasama. Kasi hindi pa namin nararating yung sa Iglesia ni Cristo. Eh, sabi naman po ng mister ko, sa Baclaran ako, bibili ako ng laruan. Sabi po naman ng isa kong anak, ay kay tatay pala ako kasi bibili kaming laruan. And sabi ko po dun sa anak ko, hindi kayo sisamba sa Diyos. Sisimba kayo sa laruan. Tapos po,
sabi ng anak ko, kay nanay na lang ako kasi hindi pa ako nakarating doon. Sabi po nung isa kong anak, ay doon na lang ako kay nanay, hindi pa kami nakakarating doon. Sa Baclaran, lagi na lang namin na nakakarating, lagi kami nakakarating doon. Nagbihis na po kami. Nung nasa jeep na po kami, ako po yung nagbayad. Sabi ko, bayad, isang Manuyo at isang Baclaran. Kasi po yung lokal ng Las Piñas, nasa Manuyo po yun. Ngayon, sabi po ng mister ko, Manuyo ng lahat. Sabi ganun. Ay di, Nagalit talaga siya. Manuyo ng lahat. Sabi kasi wala pong sumama sa kanya Lahat po ng anak ko nasa akin ayun po, bumaba kami dito sa Manoyo, lokal po ng Las Piñas. Pagpasok po namin, sabi niya, sumunod po siya sa akin. Sabi ko, iba dito. Iba yung babae, iba yung lalaki. Hindi tulad dun sa simbahan ng Katoliko, magkakasama. Sabi ko gano'n. Yun. Pinaguide ko po dun sa isang, sabi, bago lang po ito. Pagpasok po niya dun sa loob, nakita niya po yung manggagawa ng asiwa. Sa isip daw po niya, binabastos ko pala, parang pare nila. Yun po yung sabi niya. Parang napahiya po siya noon. Sabi niya po sa akin, mamili ka, iglesia o kami ng mga anak mo. Iniisip ko naman po, kung pipiliin ko sila, mahal ko po sila. Pero kung pipiliin ko sila, pwede silang kunin ng Diyos sa akin. Nasa tanim nga po sa isip ko yung aral na kung may mas mahal ka pa sa Diyos, kaysa sa mas higit kaysa sa Diyos, hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Kaya pinili ko po ang Iglesia ni Cristo. Sabi ko, Iglesia ni Cristo. Sabi po ng mister ko, sa tagal-tagal na nating mag-asawa, ngayon ko lang nalaman na hindi mo pala kami mahal ng mga anak mo. Kaya mo kaming ipagpalit dyan sa Iglesia ni Cristo mo. Pinaliwanag ko po sa kanya, mahal ko kayo, kaya nga inaanyayahan kita. Gusto ko mag-Iglesia ni Cristo ka rin, maligtas ka rin. Kasi kung ikaw ang pipiliin ko, pwede kang kuhain ng Diyos sa akin. Lahat ng mahal ko, pwedeng kuhain ng Diyos. Pero kung ang Diyos ang pinili ko, una sa lahat, ang mga mahal ko hindi niya ilalayo sa akin, bagkus ilalapit pa. Kaya, Iglesia ni Cristo ang pinili ko. Mas mahal ko ang Diyos. Kasi kaya kayong ibigay sa akin. Pero kung kayo ang piliin ko, kaya kayong ilayo ng Diyos. Sa isang iglap, mawawala kayo sa akin. Halos isumpa po ako ng nanay ko, tatay ko. Tapos yun, basta marami po. Sabi po nung kapatid ko, kasi po nasunog yung bahay namin sa probinsya. Ang sabi po, kaya daw nasunog yun dahil mag-i-iglesia daw yung isang kapamilya nila. Kaya sabi ko, anong meron sa iglesia? Bakit pumasok ako sa iglesia? Maraming sinasabi. Pero nung pumapasok ako sa born again, okay lang sa kanila. Wala silang pakialam sa akin. Tapos nung pumasok din po ako nung nakikinig din po ako ng saksi, wala din silang sinasabi sa akin. Pero nung nag-iglesia ni Cristo ako, nung nakikinig ako, yun, doon na sila, ang dami nilang sinasabi sa akin. Kesyo maghihirap daw kami kasi 2 beses na daw kami sumamba sa isang linggo. Mahirap na nga raw po kami, lalo pa kaming maghihirap. Alam po namin na masakit yung pinagdaanan nyo, na kayong sinisisi nila kapag kami hindi magandang nangyayari dahil sa pagka-Iglesia ni Cristo nyo. Paano nyo po lahat yun nalampasan? Humuhugot lang po ako ng lakas sa pagsamba. Kapag dumadalo po ako ng pagsamba, nandun po lahat, nasasagot lahat ng katanungan ko. Nasasagot din yung mga pag-uusig nila sa akin. Kabilin, ano-ano pong mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo ang nakapagpaakit sa inyo o nasabi ninyo na ito na ang tunay na iglesia, ang ililigtas ng ating Panginoong Diyos? Ang unang-una po, ang narinig kong aral, yung sinampalatayanan ko po, yung
paano lumitaw ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Pangalawa po, yung hindi ka karapat-dapat sa Diyos kung meron ka pang mas higit na mahal kaysa sa Kanya. Mahalin din po natin yung magulang, pamilya, asawa, anak, pero huwag hihigit po ang pag-ibig sa Diyos. Yan po. Parang nakikiyak ako sa mga nagawa ko, iisip ko sa gabi, yung ginagawa ko sa mga gawa, nagpagod ko ng nilabas. Kaya iniisip ko yung mga maling ginagawa ko, parang nagsisisip ako. Sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, ay makakapanayam natin si kapatid na Tony, ang kabiyak ng kapatid na Belen, na kasalukuyan ay nasa ibang bansa. Kapatid na Tony, kamusta po kayo dyan? Okay lang po. Ako po si kapatid na Sinosa. Masigat po tayo sa Iglesia ni Cristo. Katulayan po. Ako po ay may kumpuli. Kahit nandito po ako sa ibang bansa, dahil hindi po po nababayaan yung mga pagtipad po ng aking kumpuli. Tony, pakikwento nyo nga po sa amin kung paano po kayo napabilang sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa mga linggo, sa inisip ko, kasama lang kami. Pero ako ay hindi ako sasama kasi sa paglarang ko ng ginagawa. Dahil, ngayon, ang dinera ng isis ko sa Diyos, isang hanggang kapili lang at isang hanggang paglarang. Kasama po namin naman yung dalawang kasali, yung pangalan ko at saka yung ring. Nakapulukuhin ko nag-aaral ng pagkaministro. Ay, nung lumabas po sila, ay ayaw po kasi magkaiwalay kami ng lakad. Bumabas na rin ako nung bumabas sila sa ng kapilya. Ngayon, nung pumasok na yung sumunod ako sa kanya, nakita ko po yung mga kawa na asya mo na maski o ng pagsamba. At kurang, dahil taga-stress ako, nakita mo yung gagawa ng pupunta sa bahay. Paglabas po namin ng kapitan, inaaway ko yung misis ko. Kung sumunod po ng mga araw, parang nagbago po yung takbo ng isip ko. Parang nahihiya po ako sa mga nagawa ko. Iniisip ko sa gabi, yung ginagawa ko sa mga gawa. Nagpagod po ng libatahal. Iniisip ko yung mga maling ginagawa ko. Parang nagsisisip ako. Tapos, nag-isip ako baka makinig na lang ng aral, pero hindi ako mapunod sa mga gawa, hindi ko ako nakikinig sa kanya. Kung saan po ako pupunta sa kapilya, ano lang po ako nakikinig sa mismong nagtuturo ng doktrina. Anong aral po ang nakapagpa-desisyon sa inyo at nasabi nyo sa sarili nyo, ito ang tunay na iglesia? Talaga nung makikinig ako, lagi mo akong nagtatanong. Kaya, napatunayan ko na lahat ng mga itinuturo, nakabase ko sa banal na kasulatan. Di ba po, Tony, ngayon ay malayo kayo sa piling ng inyong sambahayan? Paano nyo po napagtatagumpayan yung mga kalungkutan o yung homesick nyo po dyan sa malayong lugar? Araw-araw po nag-minisip kami ng misis ko. Dati kasi nung nandito sa akin yung laptop, nag-video kami. Ngayon, nagchat-chat na lang po kami. Tapos,
Aktibo naman po ako pagtupad ko ng tungkulin dito. Paano nyo po hinaharap ang mga pagsubok ninyo sa buhay? Mga pagsubok ko sa buhay ay wala namang kong imposible. Tulong po ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang pinakamahirap po sa lahat ay manalangin. Tar, At hello, musta ka na? ito okay lang. Miss na miss. Ikaw rin, miss na rin kita. Ayaw ko lang umiyak. Pwede naman. Huwag mong pabayaan sarili mo dyan. Tatagan mo lang loob mo. Oo naman, siyempre kayo ang pinag-inspirasyon ko. Huwag kang mag-alala sa amin. Okay lagi kami. Lagi kami tumutupad ng tungkulin. Alam mo naman, ito lang ang inspirasyon natin. Hindi natin namamalayan yung panahon na natatapos na pala yung kontrata mo dyan. Naaaliw tayo sa pagtupad ng ating tungkulin. Kaya magpakatatag ka dyan. Matatag na ako dito kasi alam ko naman na kung masigla ako, mas masigla ako sa akin eh. Pero hindi naman po yung mas masigla ka sa akin, kaya ako muna. Siyempre. Siyempre. Alam ko lang sa akin lagi. Siyempre. Love you, miss you. I love you too. Bye-bye. Maraming salamat po, kapatid na Tony, sa pagbibigay niyo po ng panahon sa amin. Mag-iingat po kayong lagi dyan at patuloy po kayong mananalangin sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan ay nakatala si kapatid na Belen Espinosa at ang 3 sa 4 niyang anak sa lokal ng Las Piñas, distrito ng Metro Manila South. Siya ay masiglang tumutupad ng tungkulin bilang isang diakonesa. Bagaman nasa ibang bansa ang kanyang kabiyak, ay nananatiling masigla ito sa pagtupad ng kanyang tungkulin bilang isang diakono. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya ng komunikasyon, ay patuloy niyang napapayuhan ng kanyang mga anak. Ang isa sa mga anak ni na kapatid na Belen at kapatid na Tony ay nag-aaral sa College of Evangelical Ministry, ang paaralan ng mga nagmiministro sa loob ng Iglesia ni Cristo. Dati po, sabi nila maghihirap daw po, lalo daw po kami maghihirap kung pumasok kami sa relihiyong ito. Pero napatunayan po namin na hindi naman po totoo sapagkat binigyan pa nga po kami ng maayos-ayos na pamumuhay ngayon kaysa dati. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos sapagkat tinawag niya ako. Sana po yung ibang mga hindi pa natawag, magsuri po sila kasi wala naman pong mawawala. Ang sabi ko nga po sa mga kaibigan ko, hindi ko kayo pinipilit na mag-iglesia ni Cristo. Pinipilit ko lang kayong makinig. Nasa inyo pa rin ang pagpapasya. Kaya ngayon po, nadala ko na po sa iglesia yung mga kapatid ko, mga hipag ko at biyanan ko. At niya po yung nanay ko, magulang ko na isang manguusig din, namatay po siya na isang diakonesa. Sumayin niyo ang isa na namang edisyon ng programang Landas ng Buhay. Hanggang sa muli.